Magandang araw pong muli mga kapatid. Narito naman po tayong muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Sa pagkakataon pong ito, bigyan po natin ng daan ang isang komento ng ating kapatid. Kapatid, ang pinag-usapan po namin dito kung paano natin malaman na ang isang tao may tatak na 666. Ang pahayag 12 at 13 kapatid, hindi ko po yan ipinaliwanag sapagkat ang topic namin dito ay paano natin malaman kung ang ating kapatid may tatak siya sa pangalan ng halimaw na ang bilang ay 666. Sa kapitulo at bersikulo na aking binabasa kapatid, lahat po niyan ay tungkol sa mga masasamang gawa. Huwag nating antayin kapatid na makikita natin literal na ang 666 ay itatak sa ating noo sapagkat hindi po yan literal kapatid. Malalaman lang natin yan na nasa atin yan sa pamamagitan ng kanyang maruruming gawa at maruruming pag-iisip katulad ni Judas diyan sa San Juan 13, versikulo 27. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas pumasok sa kanya. Wala na siyang iniisip pang mabuti, kundi pawang kasamaan. Ibinibinta niya ang ating Panginoong Jesucristo. Yan lang muna ang sagot ko sa iyo kapatid at maraming salamat sa iyo. At dito naman sa ibang komento ng ating kapatid, atin naman uling bigyang daan. Tama ka kapatid, walang sinabi sa pahayag 6, versikulo 9 na altar sa langit o dambana sa langit. Ngunit kapatid, basahin natin muna ang pahayag 4, versikulo 1. Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trumpita na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. Dito yung napakaliwanag kapatid, nabukas ang pinto sa langit at pinaakyat ang espiritu ni San Juan. Kaya po kapatid, pagdating dito sa 6, versikulo 9, nakita ni Juan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nambuksan niya ang panglimang tatak. Nakita niya sa ilalim ng dambana ang mga pinatay, mga kaluluwa dahil sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito mangyayari kapatid na nasa ilalim ng lupa, sapagkat si Juan dito pa lang sa 4, pinaakyat na siya sa langit at doon niya nakita ang lahat mula sa pahayag 4 hanggang sa pahayag 22. Sana kapatid naunawaan mo aking kasagutan. Maraming salamat sa iyo. At sa pagkakataon naman ito, bigyan naman natin daan ang komento ng ating isang kapatid pa. Tama ka rin kapatid, dito sa Santiago 1, versikulo 27. Napakaliwanag naman ang iyong binasa rito. Ngayon kapatid, mayroon naman akong babasahin kung paano ako maniniwala sa Diyos kung hindi naman ako naniniwala sa relihiyon. Ako kapatid ay naniwala ako sa relihiyon sapagkat ang relihiyon ay ganito. Basahin natin ang Roma 12, versikulo 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ganyan kapatid, ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos, sabi ni San Pablo. At ang sabi pa niya dito sa 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip
upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ito yung napakaliwanag, kapatid. Ito yung relihiyon na sinasabi ni Santiago dito sa Santiago 1 versikulo 27. Kaya kapatid, lubos akong naniwala sa relihiyon na nasa Biblia, hindi sa doktrina ng tao. Sapagkat ang Biblia, kapatid, ginawa ito ng Bible Society na walang kasamang mga doktrina na pumapanig sa isang grupo o relihiyon. Hanggang dito na lang, sanay samahan ko muli upang patuloy na tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Maraming salamat sa iyo, kapatid.